Ito ang nagpapatunay kung bakit ang FB account ni Sas Rogando Sasot ay burado na sa official page nila. Isa lamang ito sa pinasabog ni Sas Rogando ang malaking corruption na natuklasan niya sa Administrasyong Marcos. Kaya naman hindi nag-atubili ang rehimeng ito upang tuluyan ng wakasan ang FB page ni Sas Rogando Sasot. Tourism ang paggamit ng stock footage na hindi kinulat sa Pilipinas sa bagong lunsad na Love the Philippines campaign video. Ang advertising agency naman na gumawa ng video nagpaliwanag at humingi ng paumanhin. May unang balita si Leigh Alves. Inilunsad ang Love the Philippines Tourism Campaign or slogan noong June 27, 2022 sa pagdiriwang ng Department of Tourism sa ika-50 anibersaryo. Dito rin ipinalabas ang video at nagpapakita ng magagandang tanawin sa bansa at dinaluhan pa mismo ng ating Pangulong si Bongbong Marcos Jr. at ang First Lady na si Lisa Aranita Marcos, Tourism Secretary na si Cristina Frasco at iba pang mga government officials. Ngunit it was very frustrated ang laman ng video dahil napuna ito mismo ni Sas Rogando Sasot. Ang ilang bahagi ng video na ito ay kuha sa ibang bansa at hindi sa Pilipinas. Isa na nito ang kuha sa United Arab Emirates na sandon, ang runway sa Switzerland at ang rice terraces sa Bali, Indonesia. Kalaunan, inamin din ang pagkakamali ng DOT sa nagawang pamimiki ng lugar. At ito ay ginastusan pa sa halagang 49 billion pesos. Ang nasabing video ay tinanggal na sa kanilang official page. Maraming nadismaya sa mga panlulokong ginawa ng administrasyong ito. Kaya naman, ang pasabog ni Sas Rogando Sasot na ito ay napakalaking tinik sa pamamahala o administrasyong ito. At dahil sa peking video na to, pati mga kabataan ay nagpahayag ng kanilang mga saloobin o pagkadismaya sa mga panluloko na ginawa ng administrasyong ito. Sabi ng ilan sa mga nakapanood, baka ironic po na pinapakita po na Love the Philippines pero the videos po are not from our country. Medyo nakakainis po. Especially government. Siyempre, pinabudgetan din yung mga ganyang bagay. Kung nag-budget, bakit hindi siya ginawa ng tama? At ayon pa sa DOT, ay nag-iimbestiga na sila. Kaya sa mga panlulokong ito, maraming netizens ang nadismaya. Kaya napakadakila ng ating mga vloggers ngayon dahil sila na lamang ang patuloy na nagpahayag o nagsisiwala sa mga katotohanan laban sa gobyernong ito dahil ang mga mainstream media nabusala na sila sa pera. Hanggang sa muli. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.